Inilikas ang daungan sa Rusya matapos ang sunog sa Tuapse, habang nadbanta rin ng Moscow sa Romania, lalong nagpapalala ng tensyon. Lalong tumindi ang babala nitong Miyerkules, ika-29 ng Abril 2026, dahil may dalawang pangyayari na sabay na nangyayari. Nakikita ng Rusya ang nasusunog na estratehikong pasilidad ng langis sa Dagat Itim, habang ginagamit ito ginagawang babala laban sa isang bansang kasapi ng NATO ang pagbagsak ng mga drone sa teritoryo ng Romania. Hindi ito hiwalay na insidente, bahagi lang ito ng digmaan na lumampas na sa prente sa Ukraine. Tinama ng mga daungan, refineria, mga ruta ng pag-export at hangganan ng kanlurang alyansa. Ikuwento ko lahat sa'yo, pero siguradong gusto mong mag-subscribe para manatiling well-informed. Impormasyon sa real-time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita na ayon sa pamantayan ng kredibilidad. Milson Alves. Sa Tuapse, Krasnodar, Rusya, isang bagong pag-atake ng drone ang tumama sa pasilidad ng langis ng lungsod. Ang rehiyon sa baybayin ng Dagat Itim ay mahalaga sa logistika ng enerhiya ng Moscow. Ito ang ikatlong pag-atake sa lugar sa loob ng 2 linggo. Ang refinerya ay matagal nang tumigil ang produksyon mula pa noong Abril 16 matapos na ang mga naunang pinsala ay nakaapekto sa kakayahan nito maglabas ng mga produkto. Ang bagong pagsabog ay nagdulot muli ng takot, nagpakalat ng maitim na usok at pinilit ang mga autoridad na ilikas ang mga nakatira malapit sa refinery papunta sa isang paaralan. Ang limitadong paglilikas ay nagpapakitang hindi lang militar ang problema, kundi pati pang araw-araw na buhay ng mga nakatira malapit sa pasilidad ay apektado na. Madaling maintindihan ang kumakalat na larawan mula Tuaps. Ang gasolina na pupundo sa bahagi ng makinarya ng digmaang Ruso ay naging mahinang bahagi mismo sa Russia. Pinupuntirya ng Ukraine ang ganitong uri ng estruktura dahil ang langis, pantalan at refinery ay nagpapagalaw ng pera, transportasyon, makina, barko at kakayahang suportahan ang isang mahabang digmaan. Kaya kapag muling lumitaw ang apoy sa Tuapse, direkta ang mensahe. Pinapataas ng Kiev ang presyon sa likurang teritoryo ng Russia, tinatamaan ng Moscow sa bulsa at lohistika. Tinangkang maliitin ng pamahalaang Ruso ang bigat ng insidente. Inakusahan ni Vladimir Putin ang Ukraine ng pag-atake sa infrastrukturang sibilyan at sinabing maaaring magdulot ng epekto sa kalikasan ang mga atake sa enerhiya. Gayunpaman, sinabi niyang iniulat ng mga lokal na autoridad na walang malalaking banta. Ang mismong eksena sa Tuapse ang nagpapahina sa pahayag na yon. Kapag may makapal na usok, nagkalat na langis, paglikas, bukas na paaralan para sa evacuees at operasyon ng emerhensya, mahirap ipakitang normal ang sitwasyon. Sinusubukan ng Rusya magpakita ng kontrol, pero ang apoy ay tanda ng presyon. Ang pinakasensitibong bahagi ay ang epekto sa kalikasan at lipunan. May ulat ng madilim na ulan, mamantikang latak at mabigat na hangin. Matapos ang mga pag-atake, iniulat ng mga residente ang amoy ng sunog, itim na dumi sa damit at mga palatandaan ng kontaminasyon sa baybaying reyon. Ginagawa nitong higit pa sa target ng digmaan ang Tuapse. Ipinapakita ng lungsod ang kabiguan ng depensang panghimpapawid ng Rusya na protektahan ang mahalagang pasilidad at ang epekto nito sa mga tao ngayon. Ang labanan na sinabing ilalayo ng Kremlin sa araw-araw na buhay ay nagdudulot na yon ng tanong sa Moscow. Bakit na yun lang nagkaroon ng bahagyang paglikas? Kung nasusunog ang refinerya ng ilang araw, may banta na nakalalasong uso at humihiling ng paglikas ang mga residente, dapat mabilis ang tugon ng pamahalaan. Pero kumilos ang Russia ng dahan-dahan, sinubukang kontrolin ng kwento at saka lang nila inamin ang bigat ng sitwasyon. Sa gobyernong gustong magpakita ng lakas, ibinubunyag ng Tuaps ang kanilang kahinaan. Ang sunog ay hindi lang apoy, ito ay politikal, lohistikal at psikolohikal na pagkasira. Habang nasusunog ang daungan ng Rusya, umuusad naman ang isa pang bahagi ng krisis sa Romania. Noong ika-25 ng Abril 2026, natagpuan ang mga piraso ng drones sa Galate at Tulcea matapos ang bagong pag-atake ng Rusya sa Ukraine. Sa Galate, nagkaroon ng pinsala sa isang poste ng kuryente at sa isang karugtong na istruktura. Inilikas ng mga autoridad ng Romania ang mga residente dahil sa banta ng pampasabog at ipinatawag ang embahador ng Rusya bilang protesta. Wala sa mismong larangan ng labanan ang Romania, pero nasa mismong gilid ito ng digmaan at bawat drone na bumabagsak doon ay lalong naglalapit ng atensyon sa NATO. Mas naging seryoso ang tugon ng Rusya at nagpadala sila ng mensaheng nag-alarma sa Bucharest.
Sabi nila sa pagbibigay ng armas, mga bala at kagamitan ng Romania sa Kiev, magiging bahagi ito ng labanan at dapat maging mulat sa posibleng kahihinatnan. Sa wikang diplomatiko, ito ay isang banta. Hindi lang itinanggi ng Moscow ang responsibilidad, sinubukan din ng Moscow na takutin ng isang bansa ng kanlurang alyansa. At dito nagiging eksplosibo ang usapin. Nakakaranas ang Rusya ng pag-atake sa likurang infrastrukturang pang-enerhiya nito, sinusubukang apulahin ng mga sunog na sumisira sa imahe nila habang tumitindi rin ang kanilang paninindigan. Laban sa Romania, tila ginagamit ng Kremlin ang panlabas na banta upang takpan ang kanilang panloob na kahinaan. Imbes na ipaliwanag ang pagdaan ng mga drone sa Dagat Itim, nag-iiwan lang sila ng bakas sa Romania. Binaliktad ng Moscow ang paratang at sinusubukang gawing tagapag-udyok ang biktima ng paglabag. Kilalang taktika ito. Kapag tumindi ang presyon, tumataas ang tono ng Rusya. Hindi minamaliit ng Romania ang insidenteng ito. Kinondena ng Ministeryo ng Depensa ng Romania ang mga aksyon ng Rusya at sinabi nilang ito ay isang bagong hamon sa seguridad at katatagan ng reyon. Sa Dagat Itim, 2 British na fighter jet ang ipinadala rin sa isang misyon ng pinaigting na pababantay sa himpapawid bilang senyales na malapit na sinusubaybayan ng NATO ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin na direktang sasali ang alyansa sa digmaan pero ipinapakita nitong numinipis ang hangganan ng insidente at krisis. Ang isang maling kalkulasyon ay maari magdulot ng mabigat na kabayaran. Ang Dagat Itim ay naging isang mapanganib na daanan. Sa isang banda, sinusubukan ng Ukraine na putulin ang kita ng Rusya sa pamamagitan ng pag-atake sa langis, mga daungan at mga pasilidad na ginagamit sa pagsuporta ng digmaan. Sa kabilang banda, patuloy na nagpapakawalan ng mga drone ang Rusya laban sa Ukraine. Pero may ilan sa mga aparatong ito na nalalapit o bumabagsak malapit sa teritoryo ng kaalyado ng NATO. Nasa gitna ang Romania, Moldova, Bulgaria, Turkey at seguridad pandagat ng rehiyon. Ano nangyayari sa Tuapse ay hindi lang nananatili sa Tuapse. Ang bumabagsak sa Galate ay hindi lang basta piraso ng bakal, lahat ay magkakaugnay. Nagkakaroon pa ng panibagong antas ang krisis dahil sa pandaigdigang langis, habang ang Rusya ay humaharap sa mga pag-atake sa mga refinery. May tensyon sa kipot ng Hormuz sa gitnang silangan habang pinalalakas ng Estados Unidos ang presyon sa mga pantalan ng Iran. Nahihirapan ang Tehran at naaapektuhan din ng Moscow dahil ang kaguluhan sa langis ay may epekto sa digmaan, sanksyon at alyansa. Sa ganitong sitwasyon, ipinapakita ng Rusya ang lakas, ngunit may mga sunog sa sarili nitong sistemang pang-enerhiya. Hindi lang isang lungsod ang naapektuhan, parte ito ng mas malawak na sunod-sunod na pangyayari kung saan hindi naligtas sa pag-atake ang mga pasilidad ng langis ng Rusya. Napagtanto ng Ukraine na hindi nila kailangan manalo sa bawat metro sa harapan. Sapat ng gawing labis na magastos para sa Kremlin ang pagpapatuloy ng digmaan. Bawat natigil na refinerya at bawat nasirang terminal ay nagtutulak sa Moscow sa mas depensibong posisyon. Ipinapakita ng banta sa Romania ang pagkabalisa ng Kremlin sa network ng suporta para sa Kiev. Alam ng Moscow na umaasa ang Ukraine sa mga ruta ng supply, intelihensya, depensa sa himpapawid, mga munisyon at tulong mula sa kanluran. Dahil dito, sinusubukan nitong gipitin ang mga karatig bansang tumutulong sa Kiev na lumaban. Maaring magdulot ng kabaligtarang epekto ang banta laban sa Bucharest. Pinagbubuklod ang kanlurang alyansa, pinapalakas ang pagbabantay sa himpapawid at binibigyang katwiran ang mas malaking presensya ng militar sa silangang panig. Sinusubukan nitong manakot pero lumalabas na ramdam nito ang pagkubkob. Ang babalang nuklear na binanggit ng direktor ng International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, ay lalo pang nagpapalakas sa mapanganib na sitwasyon. Ayon sa kanya, ang panganib ng sakunang nuklear ay pinakamataas mula Cold War, kasabay ng pagbabalik ng digmaan sa Europa at gitnang silangan. Sobrang na-pressure ang mga mekanismo ng seguridad. Lumitaw ang babalang ito habang tumatawid ng hangganan ang mga drone, nasusunog ang mga refinerya, humihinto ang mga pantalan, nagiging sandatang pampulitika ang enerhiya at sinusubok ng malalaking kapangyarihan ang mga limitasyon. Nagbabanta ang Moscow para itago ang kahinaan, pero iba ang nangyayari sa sitwasyon. Ang digmaan ay sumisingil ng lalong mabigat na kabayaran at ang likurang bahagi ng Russia ay hindi na mukhang kasing ligtas gaya ng nais ipakita ng Kremlin. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad. Milson Alves News.